Good morning everyone! For today's video, simulan natin ang ating umaga ng pag-church. Ayan ay madaling araw pa kaya medyo madilim-dilim pa yung aming dinadaanan. Mas pinipili kasi namin na sumamba na umaga pa lamang para naman ma-receive natin yung blessing. Sabi ko nga, maaga magsasabog ng biyaya ang Ama, dapat nandun kaagad tayo at syempre maaga tayo nasasamba at pupuri sa Kanya. Dahil sa lahat ng mga pagsubok, lahat ng mabigat na pinagdadaanan, palaging nandun siya para sambutin tayo. Medyo mahaba ang aming pagsamba dito kasi yung 2 beses na pagsamba sa Pilipinas ay 1 beses lang sa 1 linggo namin ginagawa. At syempre, pagkatapos namin simamba ay eto, banjing-banjing na kami pauwi kasi medyo mahaba pa ang oras. At talaga nga naman sobrang lamig talaga. Nginig-nginig ako dyan kahit nga ako'y nakasapatos na at ako'y naka-blazer. Abay, nanunuot talaga sa buto ang sobrang lamig ngayon dito sa Abu Dhabi. Nadaanan din namin itong Safang Malaki. Actually, hindi lang yan yung nadaanan namin. Meron pang 2 doon sa aming pinanggalingan. Sabi nga namin ay talagang kung ito sa Pilipinas ay tapos na ito. At ayun na nga, nakarating na din kaagad kami dito sa bahay. Pagdating nga namin, yung 3 babies namin nandito sa kanilang mga ate kasi umiiyak daw kaya pinakit na lang nila. Mamaya na nga sila sasamba ng mga 10 o'clock dahil meron din silang tupad sa PNK pagkatapos ng pagsamba. At syempre bago pumasok ay kumain na muna kami dito ng ramyun. Nagluto rin si daddy ng hotdog at saka itlog dito. At habang ako'y kumakain nga, sinusubuan pa ako. At ayun na nga, hindi ako'y pumasok na. Naku, haggardness na naman ang lola mo dahil naman sa sobrang lamig nga. Abay, putla talaga. Napansin ko lang kapag ikaw ay nasa malamig na lugar, talaga nakaka-haggard siya. Nakaka-dry ng skin. Kaya dapat talaga ng lotion o kaya ng oil. Pagdating naman dito sa salon ay syempre sinimulan ko ng maglinis dahil si Divya nga ay nakapaglinis na rin kaninang umaga. Nandun nga siya ngayon sa kusina at nag-inventory. Nagsasali na rin siya ng ilang mga bote namin na wala ng laman. Dito kasi sa salon sa Abu Dhabi, kailangan talagang malinis yan. Mula umaga hanggang gabi. Bago kayo umuwi, dapat naglilinis. Dahil hindi mo alam kung kailan yung checking. Hindi pwedeng may mga buhok-buhok pa yung mga brushes dito. Hindi rin pwedeng may stain yung mga tuwalya. In short, talagang dapat malinis at babantayan mo yung mga expirations ng lahat ng mga produkto na meron kayo. Dahil kung hindi, nako, penalty na, ay magsasara pa kayo sigurado. At hindi biro ang penalty dito. Makakabili ka na nga ng isang bahay kubo. Kaya dapat sumusunod ka sa batas. Kailangan talaga malinis. Hindi lang naman din para sa kanila, kundi para na rin sa sarili mo at para sa lahat ng mga kliyente na pumupunta dito. Kailangan talaga ng sipag at tiyaga para syempre tumagal ka sa trabaho at mahalin mo rin lahat ng mga kasama mo, pakikisama. Pero lagi magtitira para sa sarili ha. At yun, pagkatapos nga namin na maglinis ay eto na ang aking favorite part. Syempre, ang ating coffee time. O pangalawa pa lang yan. Simula kanina umaga, sasabihin niyo sa akin, kape ako ng kape. Okay lang yan kasi black coffee naman. At ayun nga, 3:00 ay ako naman ay umuwi na. Syempre, lunch break kasama ang aking pamilya. Ay nako, bagamat ako'y napaka-busy kaninang umaga, sinigurado ko talaga na kailangan nakasamba yung 2 at nakatupad ng kanilang mga tungkulin. At tapos mamayang hapon naman, meron naman silang unity game. At pagdating naman ng gabi, syempre, ang aking taga-sundo ay nandito na. Kaya lamang ay sobrang busy sa kanyang cellphone. Kita nyo nga at halos may 30 seconds na ako dyan na nakatayo. Ay hindi man lang nakakamalay na ako'y nandyan na sa gilid niya. Masalamat nga ako at dinala niya yung aking bubble jacket. Ay talaga naman pagkakalamig. Lagi ko nang nakalimutan talaga na magdala ng jacket. Hindi ko alam kung ito'y naka-headset baga o ano. Aba, hindi man lang talaga ako namamalayan. Kaya ako'y umupo na dito sa kanyang tabi. Baka sakaling maramdaman niya na ako'y nandito na. At ayun na nga, saka pa lang niya nalaman na ako'y nandito na sa kanyang tabi. Ay biglang tayo naman kaagad, anong nahuli ng pulis? O diba ay bumawi naman kaagad, sinuutan kaagad ako nitong aking bubble jacket. At talaga naman, sabi ko hindi ko na matiis ang lamig Tapos hinahanap ko nga yung belt dyan at kako'y parang baligtad, ay hindi naman pala. Kaya eto at aking zini-zipper. Ay napagkahirap naman. Ayun baga naman wala kang antipara. Yan talaga napagkahirap. Yan ang isa sa pinoproblema ko kapag ang aking antipara ay hindi ko nilalagay dyan sa aking bulsa. Abay maghahalungkat pa nga ako sa bag. Ay hiyain at tiisin na lang. Hala, shoot ki shoot. Ay di kay na-shoot din naman. Kaya lang ay hindi ko naman maitaas-taas. Ayun.
sa wakas ay naitaas din. O ay siguradong may nakaka-relate dyan, yung bagang nagsasara ng zipper na hindi mai-zipper-zipper, di gigil ka. Tapos ito namang aking belt ay hindi ko rin ma-shoot-shoot, ano ba gayon at parang nakalimutan ko nang mag-shoot. O ay kaya nga hiningi ko na ang tulong ni daddy para ito yung ma-shoot ko na. O ayan, o di ay kaya ayos na. Oh, hala, di ako ready na. Ako ngayon nag-hood pa dito at nang kako hindi sumakit ang aking ulo. O, naalala ko tuloy ang aming pagpunta ng Kazakhstan kung gaanong lamig doon. Ay siya, pasensya, inabahin si Sanoy. Rinig naman nga, hayain na. At yan naman, pang-commercial lang. Ayun na nga, at kami pumalaot na din sa kalsada. O, diba, may paglaot pa nga. Ba, matuwa ka nga at paglabas namin dahil nga sa sobrang lamig ay naglolo ko itong asawa ko. Ay isubukan ko daw ulit yung aking laro sa Kazakhstan na pagka-ihip-ihip. Ay wala namang usok na lumabas. Ay hindi pa gayon pala kalamig. O ay bigla ko tuloy na-miss yung paglalaro doon sa Kazakhstan na pabuga-buga ng bibig. At kako naghahanap nga ako ng usok. Ay wala naman nga. Pero talagang sadyang napagkalamig, promise. Sabi ko nga kay Daddy, January, February talaga ang kalamigan din sa Abu Dhabi. O ay eto nga't kami tatawid na at ako'y kinukulit-kulit dito ni Daddy, pasilip-silip din sa aking camera Sadyang ang buhay ay gumagaan kapag kasama mo yung iyong kabiyak sa buhay. Literal na sa hirap at ginhawa ay magkasama kaming dalawa. Hawak kamay na lumalaban sa buhay. Kaya lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na siya ang taong ibinigay sa akin na makakasama ko habang buhay. O siya, bago pa tayo magkaiyakan, hanggang dito na lang muna for today's video. Maraming salamat. Hanggang sa muli!